Sige, sabihin nyo kung sino yung kapit nyo. Tingnan natin kung matutulungan kayo ng kapit nyo. Di ba? Hindi ho ganyan ng labanan sa pagpapautang. Takutan? Hindi ganyan. O, sabihin mo kung sino yung sinasabi mo kapit. O, tuko ka yata eh. May nagtanong sa akin. Good afternoon po, Sir Ray. Isa din po ako nakautang sa mga olas. 6 po lahat ng ola ko. Pero maliit lang naman. Pinakamataas 5K nang dahil sa tapal-tapal, kaya mas lalong lumaki, kaya tinigilan ko na. Hanggat overdue na lahat, kaya dami ko na din natatanggap na mga pagmumura at kung ano-anong masasakit na salita. Wala naman akong balak takbuhan. Babayaran ko sila kapag nakaluwag-luwag na. Siyempre, uunahin ko muna pamilya ko. Kaya ito pong mga message nila sa akin. Hanggang sa deadmahin ko na lang mga calls at messages nila. Good day. You have been ignoring our calls and SMS alerts. Your account is a high risk and suspicious state, which will prompt us to take investigative actions. Please contact us to negotiate the repayment scheme. Otherwise, bear any reputational loss and legal liability caused by your negligence. Expect our legal camo to issue your court order, bench warrant, together with sheriff to issue writ of preliminary attachment to garnish your property. Please be informed for your voluntary surrender to avoid commotion at your place. To avoid this, settle your payment until today. Wala pa nga sahod namin. Kung meron na di sana nakapagbayad na. Ang dami mong alam, magbayad ka na kaya para mawala na tong mukha mo dito. Oo, magbabayad ako pag sahod namin. Huwag mag-alala at saka malay mo, may mag-grade dyan sa company nyo. Kami? Kami pa talaga tinakot mo? Baka di mo alam sinong kapit namin. Pwede ka namin ipatumba kaagad. O di kaya isa sa pamilya mo. Yan po mga message nila sa akin. Sana mapansin po. Salamat in advance. Ayos Ibang klase ho itong Wala na to. Maraming salamat po sa pagpapadala niyo po ng katanungan. Pero bago natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, excuse me po. Okay, ang sabi niyo po is meron kayong 6 na ola, And medyo malit nga lang kanyo, pinakamataas yung 5,000. Okay. Tapos ito ang dahilan po nito is dun sa tapal system. Okay, well, wala ho tayong magagawa dun. Kaya ho lagi kong sinasabi sa aking mga videos, pagka ho nakahiram na kayo sa ola, at meron na kayong sakit ng ulo na nararanasan dyan, huwag na ho kayong magtapal-tapal system kasi talaga gusto nilang mangyari sa inyo. Kaya nga ho kayo hinaharas, tinatakot at pinapahiya niyan para ma-pressure ho kayo na gumawa ng hindi inyo kagustuhan, which is yung tapal system. Yan nangyari ho sa inyo. Di po ba? Tapos sabi nyo nga, nagka-overdue na. Tapos nakatanggap na ho kayo ng mga masasakit na salita at saka mga pagmumura. Wala ho tayong magagawa dyan. Yan lang ho alam gawin yung mga bugok na yan. Okay? Ang alam lang ho niyan, manakot, mahiya. Ayan. Tsaka yung mga pagmumura. Kaya naman ho sila nagmumura, alam niyo kung bakit? Kasi ho yan kagaya ho nung di ba, yung video natin 2 days ago, yung may nahuli ho na na Chinese national, na sila ho yung yung spill nila is scripted. So pagka nawala na ho sa script yan, ala na, magagalit na lang ho talaga, mumurahin na lang kayo. Kasi wala hong mga training yang mga yan. Ano sasabihin sa inyo niya sa paniningil? Wala. Di ba? So yun lang ho talaga alam gawin yung mga yan. Tapos ang ginawa nyo nga is dinedman nyo siya, pati yung tawag, tsaka yung mga messages. Well, hindi ko ho kayo masisi. Kung puro mura, puro pananakot, at
pagsigaw, pamamahiya ang ginagawa sa inyo, well, maski man siguro ako, i-ignore ko yun. Di ba? Kasi, nakakarindi ho yun, di ba? Kasi, binigyan nyo na sila, in-inform nyo na sila. Di ba? Na, hindi pa kayo makakabayad. Tapos, ganyan ang gagawin nila. O, di ba? Sabi nyo nga ho, hindi nyo naman tatakbuhan, babayaran ninyo. Talagang dapat ho, bayaran po ninyo, huwag yung takbuhan. Kasi, obligasyon nyo yan. No? Tsaka ho, nagamit nyo rin naman, napakinabangan nyo. Ano po, kaya nararapat lang naman ho siguro na bayaran nyo. Ano po. Tapos, ito ho yung message na, sabi ho dun sa nila, sila ho nagsabi nito na ini-ignore nyo raw ho yung tawag tsaka yung kanilang mga SMS. Bakit hindi nyo nga ho i-ignore? Kagaya sinabi ko kanina, lumagay man ho ako sa lugar ninyo, i-ignore ko rin ho. Kumumurahin lang ako at ihaharas. Diba? Kaya sila naman na may gawa nun, kaya in-ignore nyo. Kung hindi naman kayo ginanon nun, diba? Kung kinausap kayo na maayos, i-ignore nyo ba yung message sa itawag? Sa tingin ko, hindi nyo gagawin yun. Diba? Kasi kung kakausapin kayo ng maayos, tapos bibigyan kayo ng mga payment plan, payment option, I don't think na i-ignore nyo sila. Diba? Tapos meron pa tong sinasabi na yung account nyo daw is high risk and suspicious state. Ano yung ibig sabihin nila ron? Paano naging suspicious? Diba? Sabi ko nga sa inyo, kayong mga OLA collectors ko, kung ano lang mailagay nyo sa mga mensahe ninyo, high risk. Kaya sabi nyo high risk. Mukhang araw pa lang naman hindi nakakabayad. Mariusip kayo, may age yan. May age na sinusunod yan. Hindi kasi kayo nga marunong manil, kaya ganyan kayo diba? Tapos, ipaprompt na raw kayo sa investigative action. Wow, ibang klase. Investigador. Investigative. Ang investigation po sa unang parte ng yan, ng loan ginagawa. After application, investigation. Diba? Tsaka ka mag-i-evaluate, gagawa kang desisyon, tapos. Tsaka ka ngayon mangungulekta. Ganun lang kadali yun. Huwag nyo pa hinahihirapan ang sarili ninyo. Kung kailan nabigyan nyo ng loan, tsaka kayo mag-iimbestiga, bobo talaga kayo. Ang teting, Tapos, ito pa sinasabi, pagka raw hindi kayo nakipag-negotiate, ng repayment scheme, parang meron talaga kayong repayment scheme. Binabarag nyo lang naman yung mga kliyente nyo. Magpakatotoo kayo, Bakit di nyo nga alam yung ibig sabihin ng repayment scheme tapos tuloy natin. Otherwise, bear any reputational loss and legal liability caused by your negligence. Mario Joseph, reputational loss? Mario, yun nga ang ginagawa ninyo, di ba? Wala pa nga isang araw. Ugali nyo to 1 day or 2 days prior to due date, pupersuhin nyo na yung mga kliyente nyo magbayad. Tapos pag di nakabayad, babaragin nyo na, i-haras nyo na, papayan nyo na. Kayo ang gumagawa ng reputational loss Diba? Pinapahiya nyo yung kliyente. Natural, mawawala yung reputasyon ng tao. Diba? Pero yun during the due date, papahiya mo na. Tatawagan mo na yung mga nasa contact list na ninakaw yung mga bugo kayo. Diba? Bawal ho yung ginagawa nyo na yan. Nasa nasa unfair debt collection practices yan. Mariusip kayo. Tapos meron pa. Mag-expect daw kayo ng official common nila. Mag-i-issue ng court order, bench warrant. Bugok. Bakit? Meron na ba kayong existing na kasong ipinail? At bench warrant? Ang bench warrant ini-issue yan pagka meron kayo nilabag na utos na judge. Butong mga to. Tapos meron pa raw yung sheriff, mag-garnish, Ng teting. Alam pa nga kayo pinapail na kaso. Sheriff? Tsaka kahit mag-file kayo ng kaso sa small claims, sigurado talo kayo. Dahil sa ginagawa niyong harassment. Di ba? Doon pa lang sa unfair debt collection practices, todas na kayo Malaki na yung magiging multa ninyo
Di ba? O kagaya ho nung nahuling Chinese national. O ano kinaso sa kanya? Di ba? Yung Data Privacy Act natin. Mariosip tong mga to. Puro kayo kabugukan eh. Di ba? Yan, puro kasi puro pag nanakaw ng detalye ang ginagawa ninyo. Oh. Sana nga ho magkasunod-sunod na yung raid na yan at mahuli kayo. Puro kayo kawalang yan, mga pinagagagawa ninyo. Gagarnish ng property. Ano igagarnish? Wala pa nga isang pang kaso. Demand letter nga yata, wala kayo naibigay eh. Yung totoong demand letter ha. Yung totoo. Hindi kagaya demand letter nyo, puro batas ang nakalagay. Hindi demand letter yun. Mariosip kayo. O, tapos ito. Nagkaroon ho ng palitan, no? Exchange ng SMS. O, sinabi ho ng kliyente, wala pa siyang sahod, no? Pag pagbabayad naman. Okay. Sinabi pa nung naka-capital letter pa. Ang dami daw sinasabi. O, dami daw alam. O, pagbayad na lang daw para mawala na yung yung mukha niya dun sa Ba't sinabi bang titigan mo yung mukha? Bugok. O. Paano ba maningil? Kailangan ba titigan mo yung mukha pagka maniningil ka? Bobo ka yata talaga no? O. Hindi ganun ang paniningil. Mariosip. Makukulam ka yata eh. Para tignan lagi yung picture eh. Bugo kang putik. O, tapos sinabi pa rin ng kliyente, sumagot pa rin ho yung kliyente. So, pag sahod daw, magbabayad. O, at ngayon, binarag siya. O, malay daw niya. Malay nyo, baka may mag-raid sa sa company ninyo. O, sumagot yung bugok. O, ang sabi, kami pa talaga tinakot mo. Baka di mo alam sinong kapit namin. Ba't sino kapit nyo? Sige nga. Oh, masyado yung napakatatapang ninyo eh. Sige, sabihin nyo kung sino yung kapit nyo. Tingnan natin kung matutulungan kayo ng kapit nyo. Di ba? Hindi ho ganyan ng labanan sa sa pagpapautang. Takutan? Hindi ganyan. Oh, sabihin mo kung sino yung sinasabi mo kapit. Oh, tuko ka yata eh. Animal na to. Nakakakulo ka ng dugo eh. Yung mga ganitong klaseng mensahe, dito ako visit na visit eh. O, tapos babanat pa. Pwede ka namin ipatumba ka agad. O di kaya isang miyembro ng pamilya. Parang kaya mong gawin eh, no? Diba? Kaya mo bang gawin talaga yon? Isasakripisyo mo yung buhay mo? Para dyan sa mga bugok na mga online lending apps na yan? O. Di ibig sabihin, aso ka din. Sunod-sunuran ka lang. O, diba? Hindi ka nga makapunta. O, hindi ka makakatok. O, doon sa pintuan ng kliyente ninyo. O, pagka na iba na nga tanong sa usapan sa telepono, nauutal ka na eh. O, diba? Kaya magagalit ka na lang. O, matapang lang kayo dyan sa harapan ng mga computer po ninyo. O, harapan, nga kayo. Puro kayo mga gago. Nakakabwisit yung mga mensahe ninyo, Oh, yan ang hilig-hilig nyo. I-torture yung isipan ng mga kliyente ninyo. Oh, diba? Manong gawin nyo yung tamang paniningil? Oh, kadali o kausapin nyo ng maayos. Oh, pagka naman kayo nakipag-usap ng maayos, alam nyo mangyayari sa inyo. Magiging healthy pa kayo. Diba? Hindi kayo may stress eh. Hindi kayo magkakaroon ng hypertension. Oh. Diba? Kasi kayo, pagka galit ng galit, ano nangyayari sa katawan nyo? May reaction yan. Oh, baka magkaroon kayo ng ng high blood. Oh, kayo din. Sagot ba ng kumpanyo nyo pagka nagkasakit kayo? Hindi. Malabo ka pa sa alkitran. Pagka nga na-raid nakita nyo, nakulong, sino nagpapiyansa? Diba? Kamag-anak nyo. Kayo pa mismo magpapiyansa. Iwanan kayo sa area yung mga bugok na yan. Oh. Tapos pilit nyo pang gaganyan ninyo yung mga kliyente nyo. Parang kaya mo talagang ipatumba. Matindi ka. Oh. Pagka kayo nasampulan talaga, ewan ko. Meron na, nakita nyo, na-raid ng NBI. O di po ba? Ako, I applaud talaga. Maraming salamat po sa NBI, sa mga kawani ng NBI, at saka po sa ating direktor. Talagang aggressive sila. O nakita nyo, sabi ho, diba? Isumbong sa kanila. Nag-iisa hong kliyente yun. Tinarantado nyo. O, ayan.
sinampulan, nahuli, di ba? O, sana mahuli ka din. O, tapos makikita ka, tatakip-takip ka ng muka, tapang-tapang mo sa message, tapos pagka nahuli kayo, tatakip-takip kayo ng muka. Puro kayo bugok. O, dun ho sa nagpadala ho ng mensahe na to, tama ho yung ginawa ninyo. Kung nai-stress na kayo dun sa mga mensahe po nito mga bugok na online lending apps na to, eh gawin nyo ho kung ano yung nakarapat nyong gawin para ho hindi kayo ma-stress at hindi kayo magkaroon ng anxiety. No? Protektahan nyo po yung inyong isipan. Napaka-importante po niya. No, wag na ho kayo sanang mapasama dun sa napakarami ho ng cases no, na nagkaroon ng depression tsaka anxiety. Ano po? Tapos, pag-ipunan nyo at bayaran. Tama ko yung sinabi nyo eh. O, kagaya sinabi nyo, pagka sumawad, babayaran nyo. No? Para ho matapos na ho yung problema ninyo. No? Kasi, pagka pinahaba nyo pa ho yung panahon na hindi nyo paghuhulog, eh wala naman ibang gagawin yung mga bugok na yan eh. Kundi stressin kayo. Di ba? Kayo naman ho, syempre, may stress. Eh, pero buti na lang kayo na ano nyo, na naharang nyo siya. Hindi nyo na pinapansin yung mensahe tsaka mga tawag. Basta ho kung ano, kaiinam, no? Para ho hindi kayo ma-stress. Eh, gawin nyo ho. No? Pero, kagaya sinabi nyo, bayaran nyo. Ganun lang naman ho kadali yan eh. Di ba? Pagka tayo ng hiram, kailangan hong bayaran. Ito ho, tip ko lang ho doon sa mga nanghihiram, no? Lagi nyo hong babasahin yung mga terms and condition po nila. Tsaka ho yung mga ano nila, mga rating ho nila or yung mga ano sa kanila, yung mga comments sa kanila. Kasi may mga ano yan eh, may mga 5 star, 1 star, 2 star, 3 star, di ba? O, yun ho. Reviewin nyo ho yun. No? Makikita nyo naman ho doon eh. Kung ano ho yung mga pinagagawa ng mga bugok na yan eh. O, pagka na-review na ho ninyo yung mga ano sa kanila, mga tawag dito, yung pagre-rate sa kanila, o, basahin nyo yung terms and condition. Napaka-importante po nun. Isa-isahin nyo po. No? Pero sigurado ho yan kung yan po is yung mga na-revoke na. No? At saka mag-ano ho kayo, magbasa ho kayo ng ano, ng mga dyaryo, tapos basahin nyo yung mga ano, ano yung na-revoke na ho, na lending tsaka financing po sa SEC. No? Sa sec.gov.page. Nasa ano po, nasa description po dito po sa aking ano, YouTube channel. So, nandyan po. No, basahin niyo po sila para kung makaiwas ho kayo no na mapasama pa dun sa mahabang listahan ho ng inabuso at tinarantado nito mga abusadong online lending apps na to. No? Wag na ho kayong sumama pa. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.